Binalik ng pulubi ang isang engagement ring sa babae na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 pero halos manigas sa kinatatayuan niya ang pulubi sa ginawang kabutihan pabalik sa kanya ng babae. Sa pusod ng Maynila, sa kabila ng ingay at dami ng tao, may isang pulubi na nagngangalang Juan. Araw-araw, umuupo siya sa isang sulok ng abalang kalsada, umaasa sa kabutihan ng mga dumadaan upang makaraos sa araw. Ang kanyang sirasirang damit at pagod na muka ay nagsasalaysay ng isang buhay na puno ng hirap. Ngunit may kislap pa rin ang pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi naman palaging pulubi si Juan. Dati kasi siyang mekaniko at may simpleng buhay sa isang maliit na inuupahang apartment. Nangarap siya ng mas magandang kinabukasan, subalit isang aksidente sa trabaho ang nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala at hindi na siya makapagtrabaho. Dahil wala ng kita, nawala ang kanyang trabaho at tahanan. Kahit ganito ang sitwasyon, nanatiling umaasa si Juan. Naniniwala na balang araw ay magbabago ang kanyang kapalaran. Tuwing umaga, gumigising si Juan ng bukang liwayway at pumupunta sa kanyang karaniwang pwesto. Dumadaan siya sa mga nagtitinda sa kalsada na nag-aayos ng kanilang mga paninda. Bumabati sa kapwa pulubi at minsan naamoy ang sariwang tinapay mula sa malapit na panaderya. Ang mga amoy ng lutong pagkain, usok ng jeep at ingay ng mga tao ay nagiging parte na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kahit mahaba at hindi tiyak ang kanyang mga araw, nasanay na si Juan sa ritmo ng lungsod. Samantala, ang babaeng si Beverly naman na isang matagumpay na negosyante sa Maynila ay kilala sa kanyang talino at kabaitan. Siya ay nakatakdang ikasal kay Carlos, isang relasyon na pinatibay ng maraming taon ng paggalang at pagmamahal. Ang singsing na suot niya ay isang pamana ng pamilya, isang mahalagang simbolo ng kanilang pag-ibig at kasaysayan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng abala niyang schedule, lagi siyang may oras para tumulong sa iba. Madalas na nagdo-donate sa mga lokal na kawang gawa at nagbibigay sa mga nangangailangan. Ang araw ni Maria ay puno ng mga pagpupulong, meetings, mga tawag sa telepono at mga desisyong humuhubog sa kinabukasan at future ng kanyang kumpanya. Siya ay ginagalang at hinahangaan sa kanyang larangan, ngunit hindi niya hinayaan na ang kanyang tagumpay ay magdulot para siya ay yumabang. Madalas kasi siyang bumisita sa mga shelter, nagboboluntaryo sa mga kusina sa pamamagitan ng pagluluto para sa kanilang mga pagkain at sumusuporta nga rin siya sa maliliit na negosyo. Hanggang sa isang maaraw na hapon, habang nakaupo si Juan sa kanyang karaniwang pwesto, dumaan si Beverly, abala sa pag-iisip tungkol sa isang paparating na pagpupulong. Ang init ng araw ay nagpakintab sa kanyang makintab na buhok habang nagmamadali siya. Hawak ang kanyang cellphone at maliit na handbag. Halatang walang kamali-malay sa mga nangyayari sa paligid. Ang mga kalansing ng mga jeepney at tawanan ng mga bata sa paligid ay tila naging musika na sa kanyang pagmamadali. Nang lapitan niya si Juan, tumigil siya saglit. Hinahanap ang kanyang pitaka at iniabot sa kanya ang ilang barya na may mainit na ngiti. "Ay, salamat po ma'am," sabi ni Juan. Paos ngunit puno ng pasasalamat ang boses. Tumango si Maria at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na nahulog ang kanyang engagement ring sa kalsada. Ang singsing ay kumikislap sa ilalim ng araw, tila isang lihim na naghihintay matuklasan. Nagmamadali si Maria pababa ng kalye. Ang isip ay puno ng mga isipin para sa kanyang meeting. Kaya naman hindi niya napansin na nawawala na pala ang singsing sa kanyang daliri. Pumasok siya sa isang coffee shop para kumuha ng inumin bago ang kanyang meeting. Ang aroma ng kape at tunog ng gilingan nito ay nagbigay sa kanya ng saglit na pahinga mula sa kanyang abalang pag-iisip. Habang nakapila, nakipag-usap siya sa telepono sa isang kasamahan tungkol sa kanilang mga pinakabagong proyekto. Lubos at walang kamalay-malay na nawawala na ang kanyang mahalagang singsing. Nagpatuloy si Beverly sa kanyang araw tulad ng dati. Kumain siya ng tanghalian kasamang isang kliyente sa isang mamahaling restaurant. Dumalo sa isang charity event at ginugol ang hapon sa pagtatapos ng isang deal na matagal nang pinagpaplanuhan. Buong araw,
May naramdaman siyang hindi tama, ngunit iniisip niya na ito ay dahil sa isang karaniwang stress ng kanyang abalang schedule lamang. Ang mga kotseng dumaraan, mga taong nagmamadali at ang ingay ng lungsod ay tila nagpapalabo sa kanyang pag-iisip. Samantala, tahimik na nakaupo si Juan. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Habang nagpapalit ng posisyon, nadama ng kanyang kamay ang isang malamig na metal na bagay. Tumingin siya pababa at nakita ang singsing, kumikislap sa liwanag ng araw. Nagtataka siya kaya naman pinulot niya ito at inusisa. Hindi alam ang halaga o kung gaano nga ba ito kaimportante. Ang kanyang mga daliri kahit magaspang ay maingat na humawak sa alahas na tila isang kayamanang nagmula sa kalangitan. Pinagmasdan ni Juan ang singsing, hinahangaan ng kislap nito. At doon ay naisip niya na baka galing ito sa mabait na babaeng nagbigay sa kanya ng pera kanina lamang. Kaya naman agad siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Baka sa kanya to. Nagdesisyon siyang itago ito hanggang makahanap siya ng paraan para ibalik ito. Habang iniisip ni Juan ang singsing, lumapit ang isang tendera na nagngangalang Mary Ann. Nagtitinda ito ng mga prutas malapit at madalas na nagbibigay kay Juan ng ilang piraso. Ang kanyang mga prutas, sariwa at makulay, ay nagbibigay ng buhay sa kalye. "O Juan, ano yan?" tanong ni Mary Ann nang mapansin ang singsing sa kanyang kamay. Nakita ko sa lupa eh. Sa tingin mo ba mahalaga to?" sagot ni Juan. Ipinapakita ang singsing. Lumaki ang mga mata ni Mary Ann. "Naku, mukhang mahal yan, Juan ah. Mag-ingat ka, baka dapat dalhin mo sa pulis." "Yun nga din ang iniisip ko," sabi ni Juan sabay tango. "Pero gusto ko munang hanapin ang may-ari niya." Habang papalapit nga ang gabi, dumalo si Beverly sa isang charity gala. Ang lugar ay puno ng mga magagara at makikinang na ilaw. Ang musika ay nagbibigay aliw sa mga bisita. Nakipag-usap siya sa ibang mga bisita. Pinag-uusapan ng mga collaboration na pwede nilang magawa sa kumpanya at nagbigay ng malaking donasyon sa isang lokal na ampunan. Nararamdaman niyang mas lumalakas pa ang kanyang pagkaba, ngunit binaliwala niya ang kanyang nararamdaman. Nakatuon lamang sa event at sa layunin nito. Pagkatapos ng charity gala, bumalik si Beverly sa kanyang opisina para tapusin ang ilang papeles. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagpaalala sa kanya bigla ng kanyang pagiging makalimutin. Tinignan niya ang kanyang kamay bilang gawi at sa wakas, napansin niya nang nawawala ang kanyang singsing. Kumabog ang kanyang puso sa takot. Hinanap niya ang kanyang bag, inaalala ang kanyang mga hakbang at napagtanto na ang huling lugar na nakita niya ito ay malapit sa sulok kung saan siya nagbigay ng pera sa isang pulubi. Sa kanyang sulok naman, naghahanda na si Juan na umalis para sa isang maliit na silungan kung saan siya makakakuha ng pagkain at matutulugan. Ang ilaw ng mga poste ng kalsada ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na paligid. Maingat niyang inilagay ang singsing sa isang maliit na pouch na dala niya. Umaasang makakahanap siya ng paraan para maibalik ito sa tunay na may-ari. Hindi niya alam na ang maliit na aksyon na ito ng pag-iingat ay magdudulot ng mga pangyayari na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang nahihiga siya para matulog, kumikislap ang singsing sa kanyang isipan. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa kanyang mahirap na buhay. Nangarap siya ng mas magandang araw. Walang kaalam-alam sa bagyong darating na magdadala sa kanya at kay Beverly sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Kinabukasan, nagising ng maaga si Juan gaya ng nakagawian. Nagilamos siya sa pampublikong poso at bumalik sa kanyang karaniwang pwesto. Bit-bit ang maliit na pouch na may singsing. Hindi pa rin tiyak kung ano ang gagawin. Nang siya'y makaupo na, nakita niya ang pamilyar na muka. Ito ay si Mary Ann na nag-aayos ng kanyang tindahan ng prutas. Isang batang nagtitinda ng dyaryo at mga kapwa pulubi na nag-aayos ng kanilang pwesto. Hindi maalis ni Juan ang pakiramdam na mahalaga ang singsing na kanyang hawak. Nagdesisyon siyang magtanong-tanong ng patago. Umaasang makakahanap ng kahit na anong bakas tungkol sa may-ari nito. Lumapit muna siya kay Mary Ann. "Magandang umaga, Mary Ann. Kumusta? May nabalitaan ka na bang nawawalan ng importanteng bagay? Baka may nagtanong na sa'yo." Tanong ni Juan. "Wala nga, Juan pero mag-ingat ka sa singsing na yan. Siguradong may naghahanap niyan." Sagot ni Mary Ann. Bakas ang pag-aalala sa boses.
Samantala, nagising si Beverly na may kaba sa dibdib. Halos hindi siya nakatulog. Iniisip ang nawawalang singsing. Abala man ang kanyang araw, ang singsing ang nasa isip niya. Habang naghahanda para sa trabaho, nagdesisyon siyang unahin ang paghahanap nito. Inalala ni Beverly ang kanyang mga hakbang mula kahapon. Nagsimula sa coffee shop. Nagtanong siya sa barista kung meron bang nakapulot ng singsing at nag-surrender sa kanila. Ngunit hindi siya sinwerte. Kaya naman pumunta siya sa kanto kung saan siya nagbigay ng barya sa pulubi. Umaasang makakahanap ng mga palatandaan. Pagdating ni Beverly sa kanto, naghanap siya ng punong-puno ng kaba at kabog ang kanyang dibdib. Nakita niya si Juan na nakaupo at nakilala ito bilang ang lalaking binigyan niya ng pera kahapon. Nilapitan niya ito. Kumakabog ang puso. "Excuse me, sir," sabi ni Beverly. Halatang balisa. "May nawala kasi akong napakahalagang bagay kahapon. May nakita ka bang singsing?" Tumingala si Juan. Agad na nakilala si Beverly. Nag-alinlangan siya sandali. Hindi tiyak kung ipapakita ba ang kanyang nahanap. "May nakita akong isang bagay," sagot ni Juan nang may pag-iingat. "Pero gusto ko munang makasiguro na sa iyo ito." Nagliwanag ang mga mata ni Beverly sa pag-asa. "Isang gintong singsing na may malaking diamante. Matagal na itong pamana ng pamilya ng mapapangasawa ko." Tumango si Juan. Kinuha ang singsing mula sa pouch at iniabot ito kay Beverly. Napuno ng luha ng tuwa ang mga mata ni Beverly nang makita ang singsing sa kamay ni Juan. "Diyos ko, yan nga! Maraming salamat!" sabi ni Beverly habang kinukuha ang singsing mula kay Juan. "Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin." Nabigla si Beverly sa katapatan ni Juan. Alam niyang kailangan niyang gawin ng isang bagay para masuklian ang kabutihang loob ng lalaki. Habang nakatayo, isang ideyang pumasok sa kanyang isip. Nagdesisyon siyang magsimula ng isang donation campaign para matulungan si Juan na makabangon muli. "Please, hintayin mo ako dito," sabi ni Beverly. Nagmamadaling nag-iisip ng mga posibilidad. "Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa iyo kaya babalik ako." Pinanood ni Juan si Beverly habang nagmamadaling umalis. May halong pag-asa at pagdududa. Hindi niya maisip kung ano ang plano ni Beverly, ngunit nagdesisyon siyang magtiwala sa babae. Pagbalik ni Beverly sa kanyang opisina, agad siyang nagtrabaho. Nagsimula siya ng isang donation page online. Ikinuwento ang kwento ni Juan at ang kanyang katapatan. Ibinahagi niya ang link sa kanyang mga kaibigan, kasamahan at mga tagasunod sa social media. Inihimok silang mag-donate at tumulong na baguhin ang buhay ng pulubing si Juan. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang pumasok ang mga donasyon. Naantig ang mga tao sa kwento ng tapat na pulubi na nagbalik ng napakahalagang singsing. Pinapanood ni Beverly ng punong-puno ng paghanga. Habang lumalaki ang halaga ng donasyon, mabilis na nalampasan ang kanyang unang target. Sa sumunod na linggo, binantayan ni Beverly ng mabuti ang donation campaign. Araw-araw, lumalaki ang halaga at patuloy na kumakalat ang kwento. Nabalita ito sa mga pahayagan at talaga namang naging viral. Nagbigay inspirasyon sa maraming tao na mag-ambag. Regular na ina-update ni Beverly si Juan, ngunit hindi niya sinasabi ang kabuoang halaga. Nais niyang sorpresahin ito sa huli. Sa panahon na ito, ipinagpatuloy ni Juan ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit may kasamang pag-aasam. Napansin niya ang mas maraming taong nakakakilala sa kanya. Nagbibigay ng mabubuting salita at minsan pa nga ay mas maraming pera ang kanyang napapalimos kaysa dati. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ginagawa ni Beverly, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang mga intensyon. Sa katapusan ng linggo, bumalik si Beverly sa kanto kung saan niya nakilala si Juan. Ngayon, bitbit niya ang isang print-out ng donation page at isang malaking halaga ng pera. Natagpuan niya si Juan sa kanyang karaniwang pwesto. Mukhang naghihintay ng buong pag-asa. "Juan, alam mo may isang kamanghamangang bagay akong ibabahagi sa iyo," sabi ni Beverly. Hindi may tago ang kanyang kasabikan. Iniabot niya ang printout at ipinakita ang kabuoang nalikom na pera. Tinignan ni Juan ang papel. Nanlaki ang mga mata sa pagkagulat nang makita niya ang halaga. 5 milyong piso. Napakalaki nito. Para sa akin ba to?"
Tanong ni Juan. Nanginginig ang boses sa emosyon. Oo, Juan. Ito ay para matulungan kang makabangong muli. Sagot ni Beverly. Nakangiti. Nararapat lang ito para sa iyong katapatan at kabutihan. Napuno ng pasasalamat si Juan. Hindi niya naisip na ang simpleng pagbabalik ng Singsing ay magdudulot ng ganitong pagbabago sa kanyang buhay. Nagpasalamat siya ng maraming beses kay Beverly. Nararamdaman ang pag-asa para sa kinabukasan. Habang lumilipas ang mga araw, tinulungan ni Beverly si Juan na pamahalaan ng mga donasyon. Nakahanap sila ng maliit na apartment para kay Juan at binigyan siya ng mga pangangailangan. Tinulungan din siyang mag-enroll sa isang vocational training program na magbibigay sa kanya ng kakayanan upang makahanap ng bagong trabaho. Para kay Juan, ang kabaitan ng isang estranghero ay nagbago ng kanyang buhay. Hindi na siya pulubi kundi isang taong may kinabukasan. Salamat sa kabutihan ni Beverly at ng napakaraming iba pang naantig sa kanyang kwento. Ang simpleng aksyon ni Beverly na magsimula ng donation campaign ay nagdulot hindi lamang ng pagbabago sa buhay ni Juan, kundi nagbigay inspirasyon din sa maraming mga tao na kumilos ng may kabaitan at pagmamalasakit. Sa nakalipas na linggo, ikinuwento ni Beverly ang istorya ni Juan sa maraming kaibigan at pamilya. Isang gabi, umupo siya kasama ang kanyang fiancé na si Roy upang ikwento ang hindi kapanipaniwalang paglalakbay na nagsimula sa pagiging tapat ni Juan. Roy, pasensya na kung ngayon ko lang to sasabihin sa'yo ha, sabi ni Beverly. Kumikislap ang mga mata sa tuwa habang sila'y naghahapunan. Pero diba, nakaraan nasabi ko naman sa'yo na nawala ko yung engagement ring natin. Pero naalala mo ba yung pulubi na sinabi ko rin sa'yo na nagbalik ng engagement ring natin? Oo, naalala ko. Tugon ni Roy na tila naku-curious sa sinasabi ng kanyang mapapangasawa. Anong nangyari pagkatapos pala nun? Ngumiti si Beverly. Nagsimula kasi ako ng isang donation campaign para matulungan siyang makabangon muli. Isang linggo nang lumipas at nakakalulang naging tugon ng mga tao. Nakaipon kami ng mas maraming pera kaysa sa inaasahan ko. Lumaki naman ang ngiti ni Roy. Napakagaling niyan, Beverly. Sabi ng lalaki na talaga namang humahanga sa kanyang fiancé. Ginawa mo ang isang kahanga-hangang bagay. Gusto ko ring makilala si Juan at tignan kung papaano natin siya matutulungan. Nabuhayan ang loob ni Beverly sa mga salita ni Roy. Ang kanyang hindi matitinag na suporta at kaparehong passion sa pagtulong sa iba ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal niya ang lalaki. Sa tingin ko magandang idea yan. Sigurado akong mapapahalagahan ni Juan ang iyong mga payo at gabay sa panibagong buhay na binubuo niya ngayon. Ilang araw ang lumipas, inayos ni Beverly ang pagkikita ni Juan at Roy sa isang lokal na kapehan. Nakaayos si Juan at nakasuot ng isang bagong damit na tinulungan siyang bilhin ni Beverly. May halong kaba at kasiyahan. Hindi pa siya nakakita ng tulad ni Roy at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Juan, ito nga pala ang fiancé ko, si Roy. Masayang pagpapakilala ni Beverly. Kinalulugod kong makilala kay Juan, sabi ni Roy. Iniaabot ang kanyang kamay. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Dagdag pa ng lalaki. Naku, salamat po sir. Karangalan ko rin po kayong makilala. Tugon naman ni Juan. Mariing nakipagkamay kay Roy. Habang umiinom ng kape, ibinahagi ni Juan ang kanyang buhay at mga pagsubok na kinakaharap sa pagsisimula muli. Kahit na may mga mabubuting donasyon, mahirap pa rin ang daan sa kanyang harapan. Napakalaking pasasalamat ko sa lahat ng ginawa ni Ma'am Beverly at ng mga nag-donate para sa akin. Simulang kwento ni Juan. Pero hindi madaling magsimula muli. Nag-aaral ako sa vocational training pero may hirap makahanap ng trabaho. Maraming employer ang nag-aalangan sa aking background. Siguro wala silang tiwala na kunin ako. Maingat na nakikinig si Roy na nauunawaan ang mga balakid na kinakaharap ni Juan. Alam kong hindi ito madali, Juan, pero sa tiyaga at tamang suporta, malalampasan mo ang mga hamong ito. Gusto kong ialok ang aking tulong sa anumang paraan na kaya ko. Kinuha ni Roy si Juan sa ilalim ng kanyang pangangalaga.
Nagbigay ng gabay at praktikal na payo. Tinulungan niya si Juan sa paggawa ng resume. Tinuruan niya siya ng mga kasanayan pagdating sa interview at kinonekta siya sa mga potensyal na employer. Ang suporta ni Roy ay hindi lamang sa profesional na aspeto. Siya rin ay naging isang mentor, nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Tandaan mo, Juan, sabi ni Roy sa isa sa kanilang mga pagpupulong. Bawat kabiguan ay isang pagkakataon para matuto at lumaki tayo. Huwag mong hayaan na ma-discourage ka ng mga kahirapang nararanasan mo ngayon. Determinado si Juan na sulitin ang mga oportunidad na ibinigay sa kanya. Pumapasok siya sa bawat mga klase ng puno ng sigasig. Pinapractice ang mga kasanayang natutunan at sinusunod ang mga pagpapayo ni Roy. Kahit na nakakaranas siya ng mga pagtanggi mula sa iba't ibang mga aplikasyon na sinusubukan niyang pasukang trabaho, nanatili siyang puno ng pag-asa at nagpupursige. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Juan mula sa isang maliit na auto repair shop na naghahanap ng mekaniko. Hindi ito malaking establishmento pero ito ay maganda ng simula. Pinaghandaan niya ang interview sa tulong ni Roy. May halong kaba at pag-asa. Tandaan mo ang lahat ng natutunan mo at panatilihin mong bukas ang isip mo, Juan. Pagpapayo ni Roy. Ipakita mo sa kanila ang iyong mga kakayahan at determinasyon. Makikita nila kung gaano ka kasipag sa huli. Naging maayos ang interview at inalok si Juan ng trabaho. Ito ay part-time na posisyon pero malaking hakbang ito para sa pagbabago ng kanyang buhay. Labis naman ang tuwa ni Juan at agad niyang ibinahagi ang balita sa mag-fiancé na si Beverly at Troy. Nakuha ko ng trabaho. Masayang pagbabalita ni Juan nang may kislap sa kanyang mga mata. Part-time lang ito pero magandang simula na. Sobrang nakakamangha yan, Juan. Sagot naman ni Beverly habang niyayakap siya. Sobrang napaproud ako sa iyo. Habang nakatuon si Juan sa kanyang bagong trabaho, patuloy siyang nagsikap at pinatunayan ang sarili. Gusto niyang ma-impress ang kanyang mga employer, mga boss, sa kanyang dedikasyon at kakayanan. At di nga nagtagal, naging full-time din ang kanyang posisyon. Sa isang maayos na kita, nakapagsimula siyang mag-ipon ng pera at magplano para sa inaharap. Nanatili sina Beverly at Roy sa kanyang tabi. Nagbibigay ng suporta at ipinagdiriwang ang kanyang mga tagumpay. Tinulungan nila siyang makahanap ng mas maayos na apartment at hinikayat siyang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon sa automotive technology. Isang gabi, habang nakaupo si Juan sa kanyang simple ngunit komportableng apartment, pinag-isipan niya kung gaano na nagbago ang kanyang buhay sa maikling panahon. Inalala niya ang araw na nakita niya ang singsing ni Beverly at kung papaanong ang maliit na aksyon ng katapatan ay nagdulot ng mga pangyayari na nagbago ng kanyang buhay. Labis siyang nagpapasalamat hindi lamang sa pinansyal na tulong kundi pati na rin sa kabaitan at suporta mula kina Beverly at Troy. Ang kanilang paniniwala sa kanya ay nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy kahit na tila imposible ang mga bagay. Nagdesisyon si Juan na nais niyang magbalik ng kabutihan. Kaya naman nagsimula siyang mag-volunteer sa isang lokal na shelter. Tumutulong sa mga taong nasa katulad na sitwasyon niya noon. Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Masang makakapagbigay inspirasyon sa iba na huwag mawala ng pag-asa at huwag sumuko. Malayo pa ang tatahakin ni Juan, pero hinarap niya ang hinaharap ng may bagong determinasyon at optimismo. Sa suporta ni na Beverly at Troy, hindi lamang siya nakabangon kundi natagpuan din niya ang bagong layunin sa buhay. Unti-unti nang nanunumbalik ang normal na buhay ni Juan. Magandang takbo ng kanyang trabaho sa auto repair shop at naging mahalagang miyembro na siya ng kanilang koponan. Nagsimula na rin siyang mag-volunteer sa isang lokal na shelter. Ibinabahagi ang kanyang kwento at tumutulong sa mga taong may katulad na pinagdaanan. Isang araw matapos ang kanyang shift sa repair shop, dumalaw si Beverly kasama ang isang dalagang babae. Maganda ito at merong nakakaakit na mga mata. Juan, gusto ko nga palang ipakilala sa iyo yung nakababatang kapatid ko. Ito si Joanna, sabi ni Beverly na may mainit ng ngiti. Nagbakasyon siya mula sa universidad at nais kanyang makilala. Iniabot ni Joanna ang kanyang kamay.
Kumikislap ang mga mata sa kuryosidad at kabaitan. Kumusta ka, Juan? Marami na ang ikinuwento si ate tungkol sa'yo. Kinagagal akong makilala ka. Kinagagal ako ring makilala ka, Joanna. Tugon ni Juan habang nakikipagkamay. Marami na rin akong narinig tungkol sa'yo. Si Joanna ay isang masigla at matalinong dalaga. Nag-aaral siya ng social work sa isang prestiyosong universidad. Palagi niyang hinahangaan ang dedikasyon ng kanyang kapatid na si Beverly sa pagtulong sa iba at nais niyang makagawa ng pagbabago sa kanyang sariling paraan. May likas ding awat kabutihan ng loob si Joanna para sa mga tao at masigasig siyang tagapagtaguyod para sa mga kabataang kapuspalad. Habang nasa universidad, naging aktibo si Joanna sa maraming mga proyekto ng serbisyo para sa komunidad. Nagvo-volunteer siya sa mga shelter. Nagtatrabaho kasama ang mga kabataang nasa mahirap na sitwasyon at nag-oorganisa ng mga fundraising event. Ang layunin niya ay gamitin ang kanyang edukasyon upang makagawa ng positibong pagbabago sa lipunan. At nang makilala niya si Juan ay nakita niya ito bilang pagkakataon upang matuto pa tungkol sa epekto ng social work na kanyang pinag-aaralan sa tunay na buhay. Habang nag-uusap sila, humanga si Juan sa kasiglahan at tapat na interes ni Joanna sa kanyang kwento. Si Joanna naman ay naantig sa katatagan at determinasyon ni Juan na baguhin ang kanyang buhay sa kabila ng mga hamon na hinaharap niya. Gusto ko pang malaman ang tungkol sa mga nangyari sa buhay mo, Juan, sabi ni Joanna. Alam mo, baka pwede tayong mag-lunch minsan at maibahagi mo pa ang iyong mga karanasan. Gusto ko yun, tugon naman ni Juan. Nararamdaman ang koneksyon na nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Sa tingin ko, marami pa tayong matututunan mula sa isa't isa. Ilang araw ang lumipas, nagkita sina Juan at Joanna para mag-lunch sa isang payapa na cafe. Habang kumakain ng sandwich at umiinom ng kape, ibinahagi nila ang kanilang mga kwento tungkol sa buhay, pangarap at aspirasyon. Palagi kong gustong tumulong sa mga tao, paliwanag ni Joanna. Pero, nang marinig ko yung kwento tungkol sa'yo, mas marami akong narealize at napagtantong mga bagay-bagay. Napakarami mong pinagdaanan pero nagawa mo pa rin bumangon. Hindi yun madali, pag-amin ni Juan. Pero tinulungan kasi ako ni na Beverly at Roy. Naniniwala sila sa akin noong hindi ako naniniwala sa sarili ko, kaya ngayon gusto kong gawin din yun para sa iba. Naging natural ang kanilang pag-uusap at komportable si Juan na ibahagi kay Joanna ang mga hirap na hinarap niya. Ikinuwento niya ang pagkawala ng kanyang trabaho at bahay, ang mga pakikibaka sa buhay sa kalsada, at ang malaking pagbabago nang makita niya ang singsing ni Beverly. Maingat naman na nakinig si Joanna. Lalong lumalalim ang kanyang empatya at paghanga kay Juan habang tumatagal ang kanilang pag-uusap. Ibinabahagi rin niya ang kanyang mga karanasan sa pagtatrabaho, lalong-lalo na para sa mga taong nakasalamuha niya sa trabaho, na mga kapuspalad at ang karamihan ay walang kakayanan na tumayo sa sarili nilang mga paa. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong namukadkad ang pagkakaibigan ni Juan at Joanna. Madalas silang magkita upang pag-usapan ang kanilang mga proyekto at mga volunteer work. Inanyayahan ni Joanna si Juan na sumali sa ilang mga community initiatives na ginagawa niya at magkasama silang naging malakas na team para sa isa't isa. Ang kanilang parehong passion sa pagtulong sa iba ay naglikha ng matibay na ugnayan sa pagitan nila. Ang sariwang pananaw at kaalaman tungkol sa academics ni Joanna ay saktong-sakto naman para sa karanasan ni Juan at nagbibigay sila ng inspirasyon sa isa't isa na patuloy na magpatuloy sa positibong pagbabago sa kanilang komunidad. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalim ang pagkakaibigan ni Juan at Joanna. Natuluyan nga nagresulta sa isang magandang kwento ng pag-ibig. Ang kanilang parehong passion sa pagtulong sa iba at ang kanilang paggalang sa isa't isa ay nagbigay ng matibay na pundasyon para sa kanilang relasyon. Labis ang tuwa ni na Beverly at Roy na makita ang koneksyon sa pagitan ni na Juan at Joanna. Alam nilang sila ay perpekto para sa isa't isa. Isang maaraw na hapon, habang nagbo-volunteer sa community center na kanilang itinayo,
Doon nag-propose si Juan kay Joanna. Sa harap ng mga bata at staff na masayang nanonood, lumuhod si Juan na may hawak na simple ngunit eleganteng singsing. Joanna, dinala mo ang liwanag at pag-ibig sa buhay ko. Will you marry me? Tanong ni Juan, puno ng emosyon ng boses. Bumuhos ang luha ng tuwa sa mukha ni Joanna habang siya ay tumatango. Oo, Juan. Oo, 1,000 beses na oo. Labis na saya ni na Beverly at Troy sa balita. Sabik silang tumulong sa paghahanda ng kasal. Nais nilang gawing espesyal ang araw para kina Juan at Joanna. Ang maliit ngunit taus-pusong seremonya ay ginanap sa isang maganda at maaliwalas na hardin, napapaligiran ng malalapit na kaibigan at pamilya. Sa araw ng kasal, nagpalitan ng mga sumpaan sina Juan at Joanna sa ilalim ng isang canopy ng mga bulaklak. Puno ng pag-ibig at pasasalamat ang kanilang mga mata habang nangangakong susuportahan at iingatan ang isa't isa habang buhay. Nasa tabi naman ni Joanna si Beverly bilang kanyang maid of honor at si Roy naman ang best man ni Juan. Kitang-kita ang tuwa at pagmamalaki sa kanilang mga muka habang pinapanood ang kanilang mga mahal sa buhay na nagsasama sa kasal. Ang reception ay puno ng kasiyahan, tawanan, musika at sayawan. Nagbigay ng taus-pusong talumpati sina Beverly at Troy. Ipinapahayag ang kanilang kaligayahan para sa pag-iisang dibdib ni Juan at Joanna. Juan, sobrang proud kami sa iyo, sabi ni Beverly. Itinataas ang kanyang baso para sa isang toast. Napakalayo na ng narating mo at lubos ka naming tinatanggap sa aming pamilya. Nagsalita rin si Roy. Para kina Juan at Joanna, naway puno ng pag-ibig, kasiyahan at walang katapusang pakikipagsapalaran ang inyong buhay na magkasama. Cheers sa isang kahanga-hangang hinaharap para sa inyo. Ang kasal ni Juan at Joanna ay isang patunay sa kapangyarihan ng kabaitan, katatagan at pag-ibig. Magkasama ay pinagpatuloy nila ang kanilang trabaho sa community center, tumutulong sa iba't gumagawa ng positibong pagbabago. Habang tinitignan ang hinaharap, alam ni Juan at Joanna, nasa kanilang pag-ibig at suporta ng kanilang pamilya, kaya nilang lampasan ang anumang hamon at lumikha ng isang buhay na puno ng layunin at kaligayahan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.